Aalisin na sa serbisyo at kakasuhan pa. Ito ang babala ngayon ng ama ng pambansang pulisya sa pagtitiyak na hindi na makababalik pa sa serbisyo ang mga skalawag o mga tiwaling pulis matapos ang sunod-sunod na pagkakasangkot ng kanilang mga personel sa mga illegal na gawain. Sasagawa naman ang accountability at responsibility ng bawat pulis sa kanilang kasamahan nang sa gayon ay mabantayan at maiwasan ang irregularidad. May balitang A to Z si Kim Salinas. Una, sasabihin ko dismissal bago kaso. Yan ang babala ngayon ng ama ng pambansang pulisya sa lahat ng kapulisan na patuloy na gumagawa umano ng kabulastugan sa kanilang hanay. Kung dati-rati, nakakasuhan lamang ang mga ito kapag nasasangkot sa mga irregularidad, ngayon tanggal muna sa serbisyo at sa kakasuhan. Zero tolerance for irregularities, especially dun sa mga patong ng mga illegal drugs, mga illegal gambling, lahat po yan. Hindi po forgivable po yung Philippine National Police po dyan. Sa kabila kasi ng mga paalala at mga pabor na ginagawa sa kanilang hanay, tulad na lamang ng dagdag sweldo, marami pa rin ang gumagawa ng mga illegal na gawain sa kanilang organisasyon. Gaya na lamang ng naiuulat kamakailan patungkol sa mga nagmo-moonlighting na staff personnel na nag-i-escort ng isang private VIP. Isama pa ang kidnap for ransom sa Pasay City kung saan sangkot ang 4 na pulis at ang isa pa ay police major. Ayon naman sa NCRPO, ilang buwan lamang ang hihintayin at lalabas na umano ang dismissal order nang may kinalaman sa naturang kaso. The procedure says it's 2 to 3 months. With regards yung sa kidnapping doon sa Pasay, na-inquest na sila. At the same time, napilahan na ng kaso. A complaint has been filed before the court. And continuously we are investigating. Sa datos, daan-daan ang mga natanggal na pulis sa kanilang serbisyo simula July 2023. Since I assume July 7 of 2023, nagpas 500 na yung nadidismiss ko and about I'm accounting about 800 ang naparusahan. Madami yon and record high. Dagdag pa ni Police General Marbil, Once na get involved, what we did with SAF, kasama na po yung commander kung meron silang accountability and responsibility to look after their men. Trabaho namin, the commanders, we are responsible for the accomplishment and failures of a unit. We are responsible for what they do and what they fail to do. sa kabila nito, hindi naman daw makakalimutan na parangalan ng PNP ang mga opisyal na tumatalima sa tungkulin at gumagawa ng tama. Nagsasagawa ang ahensya ng mga pagkilala sa mga accomplishments ng kanilang personnel tulad na lamang ng agarang pagresolba sa mga kasong kanilang hinahawakan na makatutulong sa pag-unlad at pagpapanatili ng integridad ng kapulisan. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.